Hindi kami nasisindak. Sabi ng grupo nitong kasindak-sindak ng itsura, mga kababayan. Ang sabi nila, eto raw deklarasyon ni VP Sara Duterte, mga kababayan, sa pagtakbo sa pagkapresidente ay pananakot lang. Sabi nitong grupo ng mga taong nakatatakot ang itsura. Kaya nagkakandara pa, mga kababayan. Nagkakandara pa. Kasabay ng pag-anunsyo ni VP Sara ng kanyang kandidatura sa pagkapresidente, mga kababayan, ay nagsampa ng pang-apat na impeachment, mga kababayan, itong mga animal. Pinangunahan nila Benny Abante at nung mga tuwad ko, mga kababayan, at sinuportahan naman itong mga makakaliwa. Na ilang beses na, no? Ilang beses ka bang pwedeng magsampa ng impeachment, mga kababayan? Wala ni isang nakalusot. Ang impeachment pa nila na ang sabi pa mismo ng ilang mga kongresista na malabo na makakuha ng 1/3 vote, mga kababayan, dahil nasindak na nga sa ginawa ni Sara. Ano oras niyo po, Inihain na po sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban Grabe. kay Vice President Sara Duterte. Ika-4 no, mga kababayan. Daig pa kay Marcos, no? Kay Marcos, 2 lang dahil hindi nga tinanggap ang pangatlo. Tapos ito kay VP Inday. Tanggap pa rin sila ng tanggap hanggang pang-4. Technical na naman kayo dyan. Tapos iiyak na naman kayo dyan. Hindi naman daw magpapasindak ang mga kongresista kahit na may plano ang bise Dahil ang mga itsura nila ang nakakasindak. na maging Pangulo. Nasa front ng balitang yan, si Marian Humanda Enriquez. talaga kayo kapag si VP Sara Matapos na. ang anunsyong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte, may naghain agad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Fourth Hinihain ito ni impeachment. Attorney na Nakaitim, no? Nakaitim si Inday, mga kababayan, no? Nagluluksa para sa ating bansa. At pansin nyo, mga kababayan, hindi niya ginamit ang opisina ng Vice President na logo, Dahil ang na ito, mga kababayan, press con ay personal niya. Personal press con. Dahil baka sasabihin na raw gumamit ng pera ng gobyerno para magdeklara ng kanyang kandidatura. Diyos ko, Lord. Alam niyo naman ang mga bangag, mga kababayan, kung ano-anong mga iimbentong mga storya. ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Sampa, kanya. sige. Inihain ito ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega Ortega, yung mga batang buhaya, mga kababayan. at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang bogus na congressman, ang huwad na kongresista, na COMELEC lang, mga kababayan, ang nag-appoint. Talaga? Bakit? Sinabi na ba ng Korte Suprema na pwede kang umupo o bante? Hindi. So hanggang ngayon, mga kababayan, questionable yung pag-upo ni bante. Ngayon, eto na. Eto na ba ang kabayaran mo para sa pag-upo mo dyan, abante? Nanguna sa impeachment case laban kay VP Sara, mga kababayan, ng pagsampa. Pang-4 na, Pastor, mga kababayan, Pastor Jack. Kabilang sa grounds ang betrayal of public trust. Tingnan nyo, may dala-dala pa sila, mga amuyong, mga kababayan, Culpable violation of the Constitution dahil sa maling paggamit ng confidential Diyos ko, Lord. Unahin nyo, linisin yung bakuran nyo, abante. Puno na kayo ng buaya. Kung sino pa yung mga tae, mga kababayan, siya pa ang nagtuturo na mayroon daw ispat na dumi dito si Sara, Sabi ng tae, mga kababayan, na buong katawan nila dumi. funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang miyembro ng pamilya. Yan ang kanila palang hugutan, mga kababayan. Dahil mayroon daw video si Sara, yung sinabi niyang hitman. Hindi naman sinabi ni VP Sara na hitman. May kinuusap na lang daw siya. Hindi man si Sara hitman yun. Yun daw. Ang malakas na nila, mga kababayan, ngayon pinaghuhugutan na lang. Dahil alam nila yung confidential fund, sablay na, mga kababayan, dahil pati COA, walang nakitang anomalya. Kaya nakafocus na lang sila doon, mga kababayan, sa pagbabanta. Ay, nako. Ayon kay ACT Teachers Portales Representative Antonio Tino, Gumagamit na pangalang act teacher, pero kailan ka naging teacher? Itinyo. Teacher! kalkulado ang timing at mukhang gusto raw manindak ni Vice President Sara Duterte. Kaya nasindak nga kayo, Kung hindi sila nasindak, mga kababayan, wala lang sila.
Yung mataba mga kababayan, oh. Malakas lumamon mga kababayan tapos putak ng putak laban sa mga Duterte. Diyos ko, Lord. Tahimik kay bangag. Dilamo na ng taba ang utak nito ba? Sa deklarasyon nitong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Isinabay kasi yan ni Duterte bago talakayin ang mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ni Marcos din. Baka Duterte sila, no? Kung makapagsalita. Isinabay kasi ni Duterte. Pati Tatay Digong mga kababayan, hindi nila ginagalang. Samantalang si Marcos, hindi sila kailanman katawag na diretso sa balita ng Marcos. Mahal na Pangulo pa minsan ang kanilang tawag sa presidente. Samantalang si Sara, dali-dali lang sila. Sinabay ni Duterte! O, tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista. Tingyo, ngipin mo tingyo, dumi. Sindak na nga kayo eh. Tarantak ka nga dyan. Dahil patakbo siyang presidente, di obra yung Di yung obra. mga gimmick Di uobra pero nanginginig ka na. at malalantad muli ang kabulukan. Kabulukan, Diyos ko Lord. Itong mga bulok na, mga pinaglumutan na to ng kalsada mga kabayan. Pinaglumutan na ng panahon sa kanilang ipinaglalaban na ideolohiya na nireject na ng taong bayan. Bulok. Tapos ngayon, pabida-bida. Ikaw ang bulok tinyo. Ang tagal nyo nang sasalot sa lipunang ito. Ngayon, sumisip-sip pa kayo ng pera sa gobyerno dyan sa pinaglalaban nyong walang silbi. Sa ginawa niya. Eto mga kababayan, kunwari na lang ito na lumalaban sa korupsyon, ganyan-ganyan, sasalita laban sa korupsyon, pero hanggang salita lang mga kababayan dahil iba ang kanilang purpose. Mayroon silang mga pansariling intensyon para sa kanilang kilusan mga kababayan. Alam ko kilusan ninyo. Sa confidential funds. Confidential fund. Kayo ang matatamaan. Yung kilusan. Git naman ni Kabataan Ang mga ito na mga batang trainee mga kababayan, Apparently mga kababayan, hanggang kasabay natin sa ating lifetime itong mga salot na ito. Yan, sinating nyo, mamamatay na yan una mga kababayan. Pero ito, wala. Mauna pa tayong mamatay, hindi pa titigil sa kakaputak na naman itong hindi natin sinasabi, NFA ha? Mga makakaliwang ito. Git naman ni Kabataan Party List Representative Rene Ay, nako. Pinuna pa ng bise na i-anunsyo ang kanyang pagkapangulo. Anong paki mo? Pag-anunsyo ka rin. Imbes na sagutin ang mga impeachment. Sagutin! Ano ka? Hello? Sasagutin na nga yan kung pupunta yan doon sa Senado kung mayroon trial. Paulit-ulit, no? At matagal lang sinagot yan, mga kababayan. Sila lang ang paulit-ulit na nagsasabi na hindi yan sinagot ni Bibi Sara. Malinaw. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang sagot. Ang gusto talaga nila. Saan talaga? Sino-sino itong mga binagbibigyan ninyo? Sino-sino itong inutusan ninyo na mag-intel sa amin? Yan ang kanilang gustong kasagutan, mga kababayan, mga ungas. Para malaman nila kung sino yung mga intel personnel mga kababayan na naniniktik sa mga NPA. Aray! Complaints. This is a distraction. Ang tanong ay Diyos ko Lord. Masama pong mga kababayan na mangutya. Pero, Diyos ko Lord, kung ito lang naman mga kababayan, nagkulang ka nga sa itsura, sama pang ugali mo, ano pa? Ano pang matitira sa'yo? saan ang kinurakot na pera Ikaw nga ang Rene ko, rakot. Ewan na natin mga kababayan, kaano-ano to ni Zaldico. Talagang dapat itong, paimbestiga. Baka galamay ka ni Zaldico, ha? taong bayan. Taobay! Ito ibabalik. Sa kabila niyan, nanindigan ang Makabayan Block na malakas ang mga ebidensya at laman ng Sige. kanyang impeachment complaint laban kay Sige, VP Sara. Kung guni-gunin nyo. boboto lang daw ng Kayo lang din ang nag-aagrihan dyan. Pansin nyo mga kababayan, the same people every day. Tapos ito talagang media mga kababayan. Lagi nilang binabalandra, lagi binibida. Ayon sa konsensya ang mga kongresista, matutuloy Diyos ko Lord. hanggang impeachment trial ang reklamo sa bise. Sige. Kaya giit ng grupo sa publiko, wag nang magpabudol sa mga gimmick ng mga Duterte. Anak ko, kayo nga ang nambubudol dyan. Kayo ang nambubudol dahil ang sabi nyo, anti-Marcos kayo. Tapos ngayon, ginagawang weapon ni Marcos mga kababayan para sa kanilang kalaban. Si mamamayang liberal Saba!
Martinez Representative Leila De Lima Jonel. naman, hindi na raw nagulat sa ambisyon ni VP Sara. Kailanman hindi mo yan makukuha sa ba? Hindi ka nga manalong senator? Karapatan naman daw ng bise na magdeklara kahit Oh. napakaaga. Dahil napakaaga nyo siyang sinisira eh. Kakaupo pa lang mga kababayan, sinisira na nila. Kaya ngayon, maaga pa sa ba, mag-isip ka na. Kung hindi ka hibang sa ba, maglaylo ka na. Ngayon pa lang. Tulad ng karapatan ng mga Pilipino na singilin ang bise sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian. Bakit hindi kayo mag-focus sa bano? Bitawan nyo na ang mga Duterte. Anyway, si Tatay Digong nakalaban mo o napakulong mo na. Bitawan mo na. Dahil habang nagsasalita ka ng marami sa mas napapalapit ka sa selda. Tapos sasabihin na naman niya mga kababayan matanda na ako, huwag nyo na akong ikulong. Punyeta, pinakulong nyo nga si Tatay Digong. At paglabag sa batas, mas maganda raw na harapin muna ni VP Sara at sagutin ang mga ito bago mag-ambisyong maging Pangulo. Sko Lord, hindi mo nga sinagot yung skandal mo. Oh. Gusto mo nga ipabura sa Korte Suprema. Kumakain ka ng saba. Ganito rin ang naging Ay, Diyos ko Lord! Akala natin na biglang nag-Halloween. Ay, nako. Dito na naman itong... Ay, bakit ganito ang mga itsura ng mga anti-Duterte, mga kababayan? nanaw ni Akbayan Martinez Representative Percy Sengdanya. Percy! Kaya dapat daw hindi maapektuhan ito ang mga miyembro ng Kamara. Taranta ka na, Percy! Pwede natin sabihin na ito yung attempt nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil tatakbo siyang presidente. Lahat naman talaga, bakit? Bakit hindi ba? I hope that this I hope that Sko Lord. Ano nga bang tawag ni Dr. Lauren Badoy doon kay mga kababayan bangag? Mahilig daw mga chupa bells. Oh. Ito si Percy kaya mga kababayan. Mahilig din na kaya. Parang apektado ng bunganga this will not affect the members of the House and that we fulfill in a our side constitutional mandate of holding every public officials accountable. Pero para kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, posibleng malaki ang epekto sa impeachment ng ginawang anunsyo ni VP Sara. Si Digamo na nga mga kababayan parang express na ng support kay VP Sara. It will not affect how the process will go on. But I can tell you that it may affect how the voting will come out. Pero mamaya na tayo mga kababayan maniniwala dahil baka alam nyo naman bubudol eh. Alam natin mga kababayan kung pipilitin talaga nila 105. Enough na yan mga kababayan talaga na lumikom ka dyan mga dilawan, mga rabid anti-Duterte. Kaya ang 105 votes. Kaya hanggat hindi natin nakikita ang tamang boto mga kababayan, wag muna tayo magpakampante. I hope that we will be as independent as possible. Naku, kailan pa kayo nag-independent? House prosecutor si Defensor noong nakaraang impeachment ni VP Sara. Handa raw siya Prosecutor nga yan. ulit maging prosecutor sakaling umusar ang mga reklamo. Walang vice presidenteng nagsasabi na may kinausap na akong taong handang pumatay sa isang presidente. Yan ang kanilang sinasabi mga kababayan na strongest case daw nila. That will always be an impeachment. Mali ka, Ungas. Dahil siya nga ang unang pinagbantaan. At base sa intel ni VP Sara, ang nasa likod niyan ay yung mga bangag na yan. Ngipin sa ngipin lang, gantihan. Ang kaibahan lang nila ay hindi inanunsyo ng mga bangag. Pero alam ni Sara na ang nag-threat sa kanya ay sina BBM at Lisa, pati na rin si Tamba. Binalik lang niya, inunahan niya, indirect way of saying mga kababayan na I know what you're planning. At bilang ganti lang din mga kababayan, sige, kung papatayin niyo ako, may papatay sa inyo. That is preservation of your life. Kung hindi yung ginawa ni VP Inday mga kababayan, malamang, pinatumba na siya. O ngayon, nag-aalangan na mga kababayan. Nag-aalangan na. Offense and a betrayal of public trust. Ganyan lang pag-deal sa mga adik mga kababayan eh. Oo. Ganyan pag-deal sa mga adik. Ang daling, yung mga adik mga kababayan, seryoso lang ang iyong mukha tapos sasabihan mo ng kung ano-ano. Ang daling niyang mapaikot, paniwala
Praning yan. Kaya nga praning. Sa ngayon, hinihintay na ma-refer ang 4 na reklamong impeachment sa House Committee on Justice para maumpisahan na ang paggulong ng impeachment proceedings sa Kamara. Meron na lang hanggang March 2 si House Speaker March Bogie 2 pa. Ang tagal pa pala, no? Bakit kay bangag mga kababayan? Ang bilis. i-refer ang mga ito sa komite alinsunod March 2 pa. sa desisyon ng Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Ko Lord. Oh, sige. Oh, go ahead, mga buhaya. Ay, hindi daw sila nasisindak tapos yung mga itsura kasindak-sindak. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post,